Ang kasaysayan ng noontime entertainment sa Pilipinas ay may ilang yugto na nagmarka hindi lamang sa telebisyon kundi sa kolektibong alaala ng publiko. Isa sa pinakamatingkad na bahaging ito ang pag-usbong ng mga babaeng mananayaw na naging mukha ng kasiyahan at kontrobersiya sa programang Wawawi. Kabilang sa mga pinakatanyag na personalidad mula sa programang ito sina Luningning, Milagring at Mariposa. Sila ay hindi lamang mga performer na sumasayaw sa entablado, naging simbolo sila ng aspirasyon, oportunidad at hamon ng showbiz. Upang maunawaan ang kanilang kabuuang kwento, mahalagang balikan ang kanilang pinagmulan, ang proseso ng kanilang pagpasok sa industriya, ang mga isyong kanilang kinaharap, lalo na ang may mga kaugnayan kay Willie Revillame at higit sa lahat, ang kanilang kasalukuyang buhay na mas malayo na sa matinding liwanag ng kamera. Bago pa man sila makilala sa telebisyon, sina Luningning, Milagring at Mariposa ay may kani-kaniyang kwento ng pagsusumikap. Si Luningning ay lumaki sa isang pamilyang hindi marangya ang kabuhayan. Maaga niyang natutunan ng halaga ng disiplina at pagtsatsaga. Sa murang edad ay nahilig na siya sa pagsasayaw at madalas sumali sa mga patimpalak sa paaralan at komunidad. Ang kanyang talento ay napansin sa mga lokal na pagtatanghal kung saan siya naging regular na performer sa mga pista at mall events. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay patungo mainstream media. Dumaan siya sa maraming auditions at pagtanggi bago tuluyang nabigyan ng pagkakataon. Si Milagring naman ay nagmula sa probinsya at nagpa siyang lumuwas ng Maynila upang subukan ang kapalaran. Ang pag-alis sa komportableng kapaligiran ng pamilya ay isang mabigat na desisyon, ngunit pinili niya itong gawin upang makatulong sa kanilang kabuhayan. Sa simula ay naging modelo siya sa maliliit na proyekto at bahagi ng dance troupe na tumatanggap ng corporate engagements. Sa bawat pagtatanghal ay pinagyayaman niya ang kanyang kumpiyansa at presensya sa entablado. Ang kanyang likas na sigla at profesionalismo ang naging puhunan niya upang mapansin ng mga talent scout. Si Mariposa ay may mas formal na pagsasanay sa sayaw. Bata pa lamang ay sumasailalim na siya sa ballet at jazz workshops. Ang kanyang pamilya ay may pagpapahalaga sa sining kaya sinuportahan ang kanyang paglahok sa mga recital at competition. Ang disiplina na kanyang natutunan sa technical training ay nagbigay sa kanya ng malinaw na edge sa auditions. Ang kanyang galaw ay kontrolado, maingat at may artistikong kalidad. Gayunman, hindi sapat ang talento lamang. Kinailangan din niyang harapin ang realidad ng kompetisyon sa industriya. Ang kanilang pagpasok sa Wawawi ay bunga ng serye ng auditions na isinagawa ng production team ng programang ipinalalabas noon sa ABS-CBN. Ang konsepto ng programa ay nakatuon sa game segments, papremyo at aliw na hatid ng host at ng kanyang mga mananayaw. Sa ganitong format, mahalaga ang presensya ng dancers na magbibigay buhay sa bawat segment. Nang mapili sina Luningning, Milagring at Mariposa, agad silang isinamak sa masinsinang rehearsals. Hindi lamang simpleng pagintak ang inaasahan, kailangan nilang maging maayos sa camera blocking, makipag-ugnayan sa host at umayon sa mabilis na pacing ng live television. Sumikat sila dahil sa kombinasyon ng ilang salik. Una, ang programa ay may malawak na reach at mataas na ratings. Ang araw-araw na exposure ay nagbigay sa kanila ng pambansang pagkilala. Ikalawa, bawat isa sa kanila ay may natatanging identidad. Si Luningning ay nakilala sa matapang at kumpiyansang galaw. Si Milagring ay naging kilala sa masayahing aura at approachable na personalidad. Si Mariposa ay hinangaan sa kanyang eleganteng estilo. Ikatlo, ang dinamika sa pagitan ng host at ng mga mananayaw ay nagbigay ng dagdag na interes sa manonood. Ang biruan, papuri at minsang tensyon ay naging bahagi ng narrative na sinusubaybayan ng publiko. Hindi may kakailan na ang presensya ni Willie Revillame bilang pangunahing host ay may malaking impluwensya sa kanilang kasikatan. Ang kanyang karisma at kakayahang magpatawa ay naglatag ng entablado kung saan mas lalong napansin ng mga dancers. Gayunman, ang malapit na ugnayan sa isang kontrobersyal na personalidad ay may kaakibat na panganib. Sa paglipas ng panahon, lumitaw ang mga isyu tungkol sa umunoy hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng host at ilang miyembro ng production. May mga balitang nagsasabing may paboritismo at may tensyon sa likod ng kamera. Bagamat hindi lahat ng detalye napatunayan, naging sentro ito ng diskusyon sa entertainment media. May mga pagkakataon na ang pangalan ni Luningning, Milagring at Mariposa ay nadawit sa mga chismis ukol sa personal na relasyon kay Willie Revillame. Ang ganitong mga haka-haka ay karaniwan sa industriya lalo na kung madalas makita sa telebisyon ang interaksyon ng host at mga kasama niya. Sa ilang panayam, nilinaw ng mga dancers na ang kanilang ugnayan sa host ay profesional. Ipinunto nila ang kanilang layunin na magtrabaho ng maayos at suportahan ang kanilang pamilya. Gayunpaman, ang paulit-ulit na pag-uugnay sa kanilang pangalan sa kontrobersiya ay nagdulot ng emosyonal na hamon. Bukod sa isyong may kaugnayan sa host,
Nakaranas din sila ng kritisismo mula sa publiko. May mga sektor na kumwestiyon sa imahe ng mga babaeng mananayaw sa noontime shows, partikular ang kanilang kasuotan at presentasyon. Para sa tatlo, ito ay naging pagkakataon upang pag-isipan ang kanilang papel sa media. Sa halip na umatras, pinili nilang igit na sila ay mga profesional na gumaganap ng trabaho. Ang kanilang pagsayaw ay bahagi ng entertainment format at hindi dapat maliitin bilang simpleng dekorasyon. Nang magwakas ang Wawawi, nagbago ang direksyon ng kanilang karera. Ang pagkawalan ng regular na exposure ay nagdulot ng pangailangan magplano para sa mas matatag na hinaharap. Si Luningning ay nagpasyang unahin ng pamilya at magnegosyo. Sa kasalukuyan, mas aktibo siya sa digital platforms kung saan ibinabahagi niya ang kanyang karanasan bilang ina at entrepreneur. Nagtayo siya ng online retail business na nakatuon sa damit at lifestyle products. Pinalawak niya ito sa pamamagitan ng maingat na marketing at pakikipag-ugnayan sa mga dating tagahanga. Ang kanyang kita ay hindi na nakadepende sa television appearances, kundi sa matatag na customer base. Bukod sa negosyo, si Luningning ay nakikilahok sa mga seminar tungkol sa financial literacy. Layunin niya may bahagi sa kababaihan ng kahalagahan ng pag-iimpok at pag-iinvest. Ang kanyang social media presence ay mas nakatuon sa empowerment at responsableng pamumuhay. Hindi na niya hinahangad ang madalas na paglabas sa telebisyon bagkus ay pinahalagahan ng pribadong oras kasama ang pamilya. Ang kanyang pagbabago mula sa dancer patungong negosyante ay nagpapakita ng kakayahang mag-adjust sa bagong yugto ng buhay. Si Milagring naman ay tumahak sa larangan ng kalusugan at fitness. Matapos ang kanyang showbiz stint, kumuha siya ng mga certification bilang dance fitness instructor. Sa kasalukuyan ay nagtuturo siya ng mga klase sa piling studio at nagsasagawa ng online workout sessions. Ang kanyang background bilang performer ay naging kalamangan sa pagdidisenyo ng masiglang routines na madaling sundan. Bukod dito, nakikipagtulungan siya sa mga brand na may kaugnayan sa active lifestyle. Ang kanyang advocacy ay nakatuon sa pagpapalakas ng kumpiyansa ng kababaihan sa pamamagitan ng ehersisyo. Hindi na rin siya madalas makikita sa mainstream television, ngunit paminsan-minsan ay sumasama sa reunion performances ng dating mga kasamahan. Para sa kanya, ang kasikatan ay isang yugto lamang. Ang mas mahalaga ay ang pangmatagalang kalusugan at personal na kapayapaan. Aktibo rin siya sa community outreach programs na naglalayong hikayatin ng mga kabataan na umiwas sa bisyo at mag-focus sa produktibong gawain. Ang kanyang kasalukuyang buhay ay mas nakasentro sa serbisyo at wellness kaysa sa entertainment spotlight. Si Mariposa ay naglaan ng panahon upang magtayo ng maliit na dance workshop sa kanilang lugar. Dito ay tinuturuan niya ang mga bata ng basic ballet, jazz at modern dance. Ang kanyang layunin ay hindi lamang makapagsanay ng mahusay na mananayaw kundi makapagturo ng disiplina at pagpapahalaga sa sining. Pinili niyang panatilihing pribado ang personal na buhay. Sa mga panayam na kanyang tinanggap, binigyang din niya na mas mahalaga sa kanyang tahimik na pamumuhay kasama ang pamilya. Bukod sa pagtuturo, si Mariposa ay nakikilahok sa mga cultural events na nagtataguyod ng lokal na talento. Nakikipag-ugnayan siya sa mga organisasyon upang mabigyan ng plataporma ang kabataang walang sapat na oportunidad. Ang kanyang karanasan sa telebisyon ay nagsilbing inspirasyon upang turo ng mga estudyante kung paano maging handa sa mas malaking entablado. Hindi na niya hinahangad ang parehong antas ng kasikatan. Mas pinahalagahan niya ang direktang epekto sa kanyang komunidad. Sa pagsusuri sa kanilang buhay ngayon, makikita ang malinaw na paglipat mula sa glamour ng showbiz patungo sa mas matatag na personal na pundasyon. Ang kanilang kasikatan ay nagbigay ng puhunan, hindi lamang pinansyal kundi reputasyonal, na kanilang ginamit upang magtayo ng bagong direksyon. Ang mga isyong kanilang kinaharap, lalo na ang mga kontrobersiyang may kinalaman kay Willie Revillame, naging bahagi ng kanilang paghubog bilang mas matatag na individual. Sa halip na manatili sa anino ng intriga, pinili nilang ito ng pansin sa produktibong gawain. Mahalagang tandaan na ang industriya ng aliwan ay mabilis magbago. Maraming personalidad ang sumikat at agad ding nawawala sa eksena. Ang pagkakaiba ni Luningning, Milagring at Mariposa ay ang kanilang kakayahang gamitin ng mga kasikatan bilang hakbang patungo sa mas pangmatagalang layunin. Hindi sila nanatili sa imaheng ipinataw ng telebisyon. Hinubog nila ang sarili ayon sa sariling pagpapasya. Ang kanilang kasalukuyang mga proyekto, negosyo, fitness advocacy at arts education ay patunay ng kanilang pagnanais na magkaroon na makamuluhang ambag sa lipunan. Sa pagtingin ng kanilang personal na buhay, kapansin-pansin ang mas malino na hangganan sa pagitan ng publiko at pribado. Kung dati lantad sa kamera ang bawat kilos, ngayon mas pinipili nila ang kontroladong pagbabahagi ng impormasyon. Ang social media ay nagsisilbing kasangkapan upang mapanatili ang koneksyon sa taga-suporta. Ngunit hindi ito ang sentro ng kanilang identidad. Ang kanilang mga desisyon ay nakabatay sa pangmatagalang seguridad at emosyonal na katatagan.
Sa huli, ang kwento ni Naluningning, Milagring at Mariposa higit pa sa alaala ng isang noontime show. Ito'y salaysay ng tatlong babaeng nagmula sa iba't ibang pinagmulan, pinag-isa ng oportunidad sa telebisyon at hinubog ng parehong hamon at tagumpay. Sumikat sila dahil sa talento, tiyaga at tamang tiyempo. Hinarap nila ang intriga ng may profesionalismo. Sa kasalukuyan, mas pinipili nilang sukatin ng tagumpay hindi sa dami ng palakpak kundi sa kalidad ng kanilang buhay. Ang kanilang paglalakbay nagpapakita na ang tunay na pag-unlad ay matatagpuan sa kakayahang magbago, magpakatotoo at magpatuloy ng may malinaw na layunin kahit wala na sa gitna ng entablado.